kalsada ay maaaring maging mapanlinlang sa maling lagay ng panahon o sa isang walang ingat na driver. Bilang mga mahilig sa sasakyan, ang pagmamaneho sa mga kalsada ay may tuturing na isang hamon at isang gawain na sulit na subukan. Laging isipin ang isang magandang ruta at ligtas na pagmamaneho. Pero kung makakadaan ka sa mga pinakamapanganib na kalsadang ito sa Pilipinas, kailangan mong sangkapan ang iyong sarili ng mahahalagang kasanayan sa pagmamaneho upang ligtas na makarating sa patutunguhan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aming channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Iligan, Marawi Road. Ang Iligan, Marawi Road ay isang 30 kilometro national road na nag-uugnay sa Iligan City at Malabang sa Lanao del Norte. Bihira ang aksidente sa kalsada, ngunit ang mas nakakabahala ay ang madalas na pananambang dito. Sa katunayan, noong nakaraang taon, napatay ang isang sundalo at nasugatan ang 7 iba pa dahil sa nangyaring pananambang. Bukod dyan, mayroon ding bahaging pababa sa gilid ng tinatawag na overton na kung hindi ka mag-iingat ay bubulusok ka pababa. Dagdag pang walang ilaw at madilim na bahagi kapag nagmamaneho sa gabi. 9. Mangima Road. Ang Mangima Sigsag Road ay matatagpuan sa Manolo Fortich sa lalawigan ng Bukidnon, sa Hilagang Mindanao. Tinatawag itong Baguio Canyon Road ng Timog. Ang pangalan ay kinuha sa kaakit-akit na Mangima Rocks na sagana sa probinsya. Ang matutulis na kurbada na pag-akyat kung papunta ka sa Cagayan de Oro at isang nakakatakot na pababa kung patungo naman sa Bukidnon. Dagdag pa sa nagpapahirap ang mga fogs, lalo na sa madaling araw. Roon din ang kalsada sa pagguho ng lupa. 8. Old Zigzag Road. Tulad ng makikita sa mismong pangalan, ang partikular na kalsadang ito na matatagpuan sa Atimonan, Quezon Province ay dumadaan sa isang bundok at mayroong napakatulis na pakurba. Kilala bilang bitukang manok dahil parang mga twist ng isang isaw. Ang Old Zigzag Road ay madalas na ginagamit na ruta patungang Bicol. Ang mga driver na dumadaan dito ay talagang napipilitang umasa sa preno upang kontrolin ang kanilang bilis pababa. Handang yung sarili sa mga kinakailangang hakbang upang mas ligtas na magmaneho sa mga kurbada na kalsada tulad nito. 7. Sampaloc Road. Ang nasa ikapitong pwesto ay ang Sampaloc Road na matatagpuan sa Barangay Sampaloc sa Tanay, Rizal. Dahil sa tinatawag na magnetic hill na nagpapahirap sa mga dumadaang sasakyan na may pahilang persa na pinapalala ng pakurbada, maraming blind spot at kakulangan sa road safety features. Kaya't prone ang Sampaloc Road sa aksidente gaya ng nangyari sa isang bus na lulan ng mga estudyanteng duman dito pauwi ng Maynila. Kaya't may tuturing itong isa sa pinakamapanganib na kalsada sa Pilipinas. 6. Trans Central Highway. Natapos noong 1990s, ang 33-kilometer Trans Central Highway ay matatagpuan sa Cebu na matagal nang nagbibigay ng mabilis at madaling akses sa gitnang kabundukan ng lalawigan. Ito'y mapanganib dahil sa dami ng mga patulis na bato na nakasabit sa matarik na mga dalisdis sa kahabaan nito. Isama pa ang pababa at pataas na mga bahagi. 5. Alcema Highway, Cordillera. Isang highway na mula Baguio hanggang sa mas malalayong lugar sa Cordilleras. Ito'y may haba na 150 kilometro at maraming pakurba pababa at pag-akyat. Ang ilang bahagi ng Alcema ay napapaligiran din ng mga matatarik na nagbibigay sa iyo ng takot na pakiramdam kapag tumititig ka sa taas. Ang kalsadang ito ay nakitaan din ng mga pagguho ng lupa. Isa pa sa nagpapahirap sa driver ang visibility dahil ang bahaging ito ng Cordilleras ay madaling matakpan ng makapal na ulap. Ganun pa man, pansin-pansin ang naggagandahang terrain na nakapalibot sa Alcema Highway. 4. Quezon Avenue.
Ang pang-apat sa ating listahan ay matatagpuan sa Metro Manila. Ito ay mayroong 7.1 kilometer, isa sa pinakabisi at pinakamaraming aksidenteng kalsada sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng MMDA, mayroong kabuuang 1,178 na aksidente sa kalsada sa Quezon Avenue noong 2020. 254 ang nasugatan at 4 ang nasawi. Kamakailan lamang isang motorcycle rider ang nahulog at namatay dito. 3. Commonwealth. Kilala ng maraming highway to hell, ang Commonwealth Avenue ay maraming dahilan sa mga tuntunin sa pagtaas ng risk factor para sa maraming motorista. Dahil sa napakalaking sukat nitong 18-lane at 12.4 km highway, ang mga banggaan ay madalas nangyayari sa mga walang ingat na overspeeding bus driver at sa mga jaywalkers. Kasama pa ang kakulangan ng mga palatandaan sa kalsada at walang itinalagang daanan para sa mga motorsiklo at bisikleta, ay nagpapataas din ang posibilidad ng mga aksidente. 2. C5 Road. Susunod sa listahan ng mga kalsadang prone sa aksidente ay ang Circumferential Road 5 o C5. Ito ay 32.5 km, stretch highway na tumatagos sa Las Piñas, Parañaque, Pasay, Makati, Taguig, Pasig, Quezon City, and Valenzuela. Noong 2020, mayroong 4,213 na aksidente sa kalsada sa kahabaan ng C5 na nagresulta sa pinsala sa ari-arian. 960 ang sugatan at 18 ang namatay. Kadalasan, madaling araw nangyayari ang mga aksidente kapag ang mga driver ng kotse at truck ay karaniwang lumalampas sa mga limitasyon ng bilis. Ang iba pang panganib na makikita sa C5 ay ang mga taong naghahagis ng bato sa mga kotse, caltrops o spike ng kalsada, at mahinang visibility sa gabi. 1. EDSA. Bilang pinakabalang lansangan sa Metro Manila, kung saan dumaraan ang napakaraming sasakyan, kaya naman hindi na nakapagtataka na dito nangyayari ang may pinakamadaming aksidente sa kalsada. Ayon sa ulat ng MMDA, karamihan nangyayari ang aksidente sa EDSA ay kadalasang nangyayari bago mag-umaga at hating gabi, kapag hindi gaanong masikip ang kalsada. Kadalasan ang mga involved ay jaywalkers at overspeeding ng mga motorista at mga lumalabag sa patakaran sa trapiko. Ayon sa annual report ng Metro Manila Development Authority or MMDA, noong 2020, nagkaroon ng kabuuang 7,319 aksidente sa kalsada ng EDSA. 6,067 dito ay nagdulot ng pinsala sa ari-arian. 1,226 ang nasugatan at 26 ang nasawi. Ikaw ba, kaibigan? Nakadaan ka na ba sa mga kalsadang ito? Ano ang na-experience mo at kung may alam pa kayong ibang mga mapanganib na kalsada sa Pilipinas ay paki-comment lamang po sa ibaba. Maraming salamat po.